10 miyembro ng pamilya ang namatay matapos matabunan sa landslide sa Baguio City. Posible namang ideklara ng no-build zone ang lugar. Live mula sa Baguio City, nasa frontline na balitang yan si Jose Robert Inventor ng Regional News Group. Jose, anong latest dyan? Julius, natapos na nga ang search at retrieval operation sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Nahanap na kasi ang lahat ng natabunan ng gumuhong lupa noong linggo. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina nang makuha ang bangkay ng 8 taong gulang na lalaki mula sa landslide sa Baguio City. Siya ang pinakahuling nakuha sa 13 natabunan ng lupa. Sa kasamaang palad, 3 lang ang nakaligtas. Kaya ang pamilya Kalusa, labis ang pagluluksa. 10 miyembro kasi ng kanilang pamilya ang nasawi. Wala. Sana panaginip lang. Pero wala eh. Mawalan ka ng isang hirap na 4 pa. Siguro ka mag-anak mo pa. Sabi na, mawalan ka na, manakawan ka na lahat. Huwag lang yung buhay. Bumisita rin kanina sa Lamay si DSWD Secretary Rex Gatchalian at ASEC Irene Dumlao. Tiniyak nila ang tulong at suporta sa pamilya. Tulong at tutulong doon sa mga namatayan, mga nasaktan, pati na rin yung mga naka-temporary na naka-evacuate. Kanina umaga magsama kami ng Presidente sa isang evacuation center sa Las Piñas at agad niya nga akong pinapunta dito. And then we're extending rental assistance. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Department of Education. 5 kasi sa mga nasawi ay mga estudyante. Patuloy din daw ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Sa ngayon, nananatili sa evacuation center ang 27 pamilya o higit 100 individual na apektado ng nangyaring pagguho. Sa nakikita namin, sa observation namin, yung nature at yung character ng soil ng area, there's a big possibility na dideclare na namin na no-build zone yung lugar na yun. Sa gitna naman ng paghahanap sa mga biktima kahapon, may isa pang buhay na nakuha, ang asong si Milo. Nasa pangangalaga na siya ngayon ng City Veterinary and Agriculture Office dahil sa nakita sa kanyang mild dehydration. Julius, sa ngayon, bukod sa sakit na nararamdaman ng pamilya matapos mawalan ng kaanak, ay problemado sila sa hamong pinansyal. Nawasa kasi yung kanilang bahay dahil sa landslide. Pinag-uusapan pa nila ngayon kung kailan ililibing ang kanilang mga kaanak. Julius. Maraming salamat, Jose Robert Inventor ng Regional News Group. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.